Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang malaking dagok sa buhay ni Annalyn ang mararanasan niya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagpunta si Zoe sa CR. Nagiiyak siya at nagsisisigaw. Nagkulong siya sa CR para ilabas lahat ng galit niya. Buong akala daw niya kasi ay okay na siya. Sa lakas ng sigaw niya ay pinakinggan lahat ito ni Daphne habang nasa labas ito ng CR. Patindi ng patindi ang galit sa puso ni Zoe dahil hindi niya matanggap na wala na ang pinakamamahal niyang si Dax. Pati na din sana ang magiging baby nila nito. Hindi niya maiwasan na hindi sisihin si Annalyn sa lahat ng nangyari sa kanya. Dahil si Annalyn lang daw ang dapat sisihin, wala ng iba. Kaya naman dahil sa sukdulan na ang galit sa puso nitong si Zoe, ay sisiguraduhin daw niya na mawalan din ng mahal sa buhay si Annalyn. Nang sa ganon ay maramdaman at maranasan din daw ni Annalyn kung paano at kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. At uumpisahan niya nga daw ito dito kay Lynette. Sisiguraduhin daw ni Zoe na mawala si Lynette sa mundo para daw makaganti siya sa lahat ng ginawa sa kanya ni Annalyn at para maramdaman din ni Annalyn kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Kaya pasensyahan na lang daw kung ano ang magagawa niya dito dahil desidido na nga daw siya para makaganti sa mga ito. Nang mailabas na ni Zoe lahat ng iyak at sakit sa puso niya, tumayo siya, humarap siya sa salamin, kinausap niya ang kanyang sarili. Kailangan mong lumaban, magpalakas ka para makaganti ka sa kanila. Hindi pwedeng sila ang manalo, dapat ikaw ang manalo sa kanila. Kaya huwag ka nang umiyak pa dyan, gumawa at umisip ka na lang ng paraan para makaganti sa lahat na nang-api sa'yo. Dito nga ay agad na tumigil si Zoe at inayos na ang kanyang sarili dahil tama siya. Kesa magmukmok at umiyak ng umiyak, ay humanap na lang siya ng paraan para makaganti sa mga ito. Paglabas ni Zoe ng CR, mugtong-mugto ang mga mata nito. Nakasalubong niya si Madam Chantal. Napansin nito na namamaga ang mata ni Zoe at galing ito sa iyak. Kaya naman tinanong niya si Zoe kung ano ang nangyari sa kanya. Pero sinangitan lang siya ni Zoe. Nagtataka si Madam Chantal kung bakit bigla na naman sumungit sa kanya si Zoe. Samantalang kailan lang ay okay na silang dalawa. Kaya naman kinulit ni Madam Chantal si Zoe. Pinaamin niya ito sa nangyari sa kanya. Pumasok agad sa isip ni Madam Chantal na ang dahilan kung bakit umiiyak si Zoe ay dahil kay Lynette at Annalyn. Gaya nga ng sabi ng alalay niyang si Daphne. Tinanong ni Zoe si Madam Chantal kung paano nito nalaman. Sa kanya sinabi na narinig ka kasi ni Daphne na umiiyak at sumisigaw sa CR. Kaya agad kitang pinuntahan. Hindi naman makapaniwala si Zoe na dadamayan na naman siya nitong si Madam Chantal. Maya-maya, nagpaalam na si Lynette kay Annalyn na aalis na siya at mauuna nang umuwi dahil may dadaanan pa daw sila ni Robert. Sinabi ni Annalyn kay Lynette na antayin na siyang matapos mag-duty dahil malapit na din naman ang out nito. Pero sinabi ni Lynette na hindi na anak, kaya na namin to ng tatay mo. Malapit lang naman ang pupuntahan namin. Wala nang nagawa si Annalyn, kundi ang payagan na lang si Lynette. Total kasama naman nito ang tatay niyang si Robert. Bago umalis si Lynette, yumakap muna siya kay Annalyn. Ganon din si Annalyn sa kanya. Kaya pagtapos ng mahigpit na yakapan nilang dalawa ay nagpaalam na si Lynette para maaga daw silang makauwi ng tatay niyang si Robert. Habang paalis si Lynette, hindi naman alam ni Annalyn
kung ano ang nararamdaman niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib niya na hindi naman niya normal na nararamdaman. Maya-maya, biglang dumating si Chang Susan. Napansin niyang tulala si Annalyn. Kinamusta niya ito. Okay ka lang ba, apo? Ano ba ang iniisip mo? Dito nga ay sinabi ni Annalyn na hindi siya mapakali dahil nakaramdam siya ng kaba pag-alis ng nanay niyang si Lynette. Hindi daw niya alam kung bakit bigla na lang ganun ang nangyari. Kaya naman sinabi ni Chang Susan kay Annalyn na hayaan mo muna ang nanay mo. Total kasama naman niya ang tatay mong si Robert. Kayang-kaya na ni Robert ang nanay mo. Hindi niya pababayaan si Lynette. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil walang mangyayaring masama sa kanila. Kahit ganun nga ang sinabi ni Chang Susan, hindi pa din maiwasan ni Annalyn na mag-aalala para sa kanyang nanay dahil nafe-feel niya na may masamang mangyayari dito at hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Kaya inaya na lang siya ni Chang Susan na halika na apo, dun tayo sa kantin. Kumain na lang tayo bago tayo umuwi mamaya. Magkikita din naman kayo mamaya ng nanay mo sa bahay. Huwag mo muna siyang isipin masyado dahil safe naman siyang kasama ang tatay Robert mo. Maya-maya, nagdesisyon si Zoe na umuwi na sa bahay nila para makapagpahinga. Habang nagmamaneho si Zoe, napansin at naaninag niya si Lynette sa malayong lugar. Napangiti naman agad si Zoe. Sinabi niya, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Mukhang sinuswerte ata ako ngayon. Biruin mo ikaw na mismo ang lumalapit sa akin para mawala ka na sa mundo. Humanda ka sa akin ngayon, Tita Lynette. Pasensyahan na lang tayo, Tita Lynette. Kailangan kong gawin sa ito para maramdaman at makaganti ako sa inyong mag-ina. Para makaganti ako kay Annalyn na dahilan kung bakit wala na ang mahal ko sa buhay. Kung bakit mag-isa na lang ako ngayon na lumalaban sa buhay. Kailangan mong mawala, Tita Lynette, kaya humanda ka na. Hinarurot ni Zoe ang sasakyan niya papunta dito kay Lynette. Samantala, walang kaalam-alam si Lynette na may panganib na nag-aantay sa kanya, na may binabalak na masama sa kanya si Zoe. Napansin niya ang sasakyan na humaharurot papunta sa kanya. Kaya kinabahan si Lynette. Hindi niya makita kung sino ang tao sa loob ng sasakyan. Mabuti na nga lang at nakaiwas siya agad dito at hindi siya nahagip ng kotse ni Zoe. Sa sobrang kaba ni Lynette, hindi na siya tumuloy sa pupuntahan niya. Umuwi na lang siya sa bahay nila. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Annalyn at si Chang Susan. Ikwinento niya kay Annalyn ang nangyari sa kanya. Sa palagay daw kasi nitong si Lynette ay sinadya at gusto talaga siyang sagasaan ng kotse kanina. Mabuti na nga lang daw nakita niya ito agad at nakaiwas siya. Kaya naman laking pasasalamat niya na nakaligtas siya sa panganib dahil kung hindi ay wala na sana siya ngayon. Samantala, galit na galit si Zoe dahil hindi siya nagtagumpay sa balak niya. Pero sinabi na lang niya sa sarili niya na may ibang araw pa naman, hindi ako titigil hanggat hindi ka nawawala, Tita Lynette. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!